Bilang paggunita sa nalalapit na araw ng mga ina o Mother's Day, minarapat kong pagtuunan sa pagtatanghal ngayong araw ang ugnayan ni Padre Pio sa kanyang ina na kilala bilang Mama Pepa. Bagaman di pinapayagan si Padre Pio na tumanggap ng mga bisita sa monasteryo ng mga Cappuccino sa San Giovanni Rotondo, ito ay ipinagpaliban kapag sila ay kanyang kamag-anak. Sa istorya ngayong araw, ihahatid ko sa inyo ang madamdaming pagtatagpo ni Padre Pio at ng kanyang ina, isang malamig na Pasko sa San Giovanni Rotondo. May katandaan na si Mama Pepa sa mga panahon na ito at marupok na ang kanyang katawan. Ngunit mapalad siya dahil may anak siyang banal na nakapiling niya sa oras ng kanyang pagyao. Tutukan ang istorya ngayong araw. Ang taglamig ng 1928, 1928, ay napatunayang isang napakahirap sa panahon para kay Padre Pio. Ang karagdagang mga kautusan mula sa banal na tanggapan o Holy Office ng Batikano ay inilabas laban sa kanya, na nagbabawal sa kanya na makipag-ugnayan sa kanyang espiritual na direktor, si Padre Benedetto. Tila desidido ang Santa Sede na itago si Padre Pio sa kadiliman. Masakit man ito, pinangasiwaan ni Padre Pio ang lahat sa pamamagitan ng kanyang katangiang pagsunod at inilaan ang kanyang mga panahon sa pananalangin. Ilang araw bago magpasko nang pumunta si Padre Sereli sa selta ni Padre Pio at ipinaalam na may bisita siya. Ngunit hindi ako pinapayagang tumanggap ng mga bisita, sabi ni Padre Pio. Maliban sa pamilya, nakangiting sabi ni Padre Sereli, ang superior ng monasteryo. Maaari ka nang pumasok, Nona. Ang ina ni Padre Pio ay lumitaw sa pintuan ng selda. Mama Mella, masiglang sabi ni Padre Pio na bumangon para yakapin ang kanyang ina. Mama Pepa, ikinagagalak kitang makita. Labis akong nangungulila sa iyo, anak, sabi naman ni Mama Pepa sa kanyang maliit na katawan at nakayakap sa malalakas na bisig ng kanyang anak. 41 taong gulang na ngayon si Padre Pio, papasok pa lamang sa kalagitnaang edad or middle age. Kulubot na ang mukha at naging kulay abo ang maliit na itim na natitira sa kanyang balbas. Si Mama Pepa ay matanda na ngayon. Halos 70. Ang kanyang mukha ay marupok at nalamog na sa panahon. Basag-basag tulad ng lumang katad mula sa mga taon ng buhay ng pagsasaka. Isinubsob niya ang kanyang matandang mukha sa balbas ni Padre Pio at masuyong hinalikan ng kanyang anak. Mangyaring magsaya ka sa piling ng iyong ina, sabi ni Padre Sereli kay Padre Pio. Hiniling niya na magpasko sa atin at mananatili siya sa isa sa mga silid panauhin sa loob ng ilang araw. Napakaganda, sabi ni Padre Pio na nakangisi. Napakatagal na mula nung nagpasko ko kasama ang aking Mama Mela. Nakatutuwa ang makita kang nakangiti, Padre Pio, sabi ni Padre Sereli. Magkikita tayo sa Vesperas o Vespers, ang panalangin ng komunidad ng mga monghe sa gabi. Dahil doon, naiwan si Padre Pio na mag-isa kasama ang kanyang ina. Dahil nandoon ang kanyang ina, pinagpaliban ni Padre Sereli ang mga alituntunin upang payagan si Padre Pio na ipagdiwang ang misa sa gabi ng Pasko or Christmas Vigil Mass. Ito ang unang pagkakataon na nagmisa si Padre Pio para sa sinuman maliban sa mga tagapaglingkod sa altar sa mahabang panahon. Malamig at malamlam ang kapilya na naliliwanagan lamang ng kumikislap na liwanag ng mga kandila sa altar. Tahimik na dumadaos-dos ang mga praile, pumwesto sa koro. Si Mama Pepa ay nakaupo sa likod sa isang bangko ng simbahan na nakalagay sa gilid na karaniwang nakalaan para sa mga bisita. Bago nagsimula ang misa, lumuhod siya sa upuan sa harap niya, nakatiklop ang mga kamay. Napansin ng ilang praile na nanginginig siya sa lamig at inalok siya ng malabalahibong balabal o fur coat. Kalokohan, sabi niya,
Ayokong magmukhang isang magarbong babae, mga mahal ko, sabi niya. Ngayon ay nakikita na natin kung saan kinuha ni Padre Pio ang kanyang katigasan ng ulo, ang pagngisi ng mga prailing naroroon. Nakinig si Mama Pepa sa pagpapahayag ng kapanganakan ni Hesukristo sa pamamagitan ng liwanag ng kandila at tumanggap ng banal na komunyon mula sa kamay ng kanyang banal na anak, habang ang mga praile ay umaawit ng mga himno bilang parangal sa pagkakatawang tao ng anak ng Diyos. Habang nakaluhod siya sa madilim na bangko pagkatapos ng komunyon, nagpasalamat, tila naroroon na ang langit. Magiliw niyang ikinuo ng kanyang mga mata sa altar. Pinalamutian ng magagarang mga bulaklak. May init na kumikinang sa dilaw na kumikislak na liwanag. Ngayon ay maaari na akong mamatay ng masaya, Panginoon, aniya. Ang panalangin ni Mama Pepa ay nagkatotoo. Kinakabukasan, siya ay nagkasakit. Ang ginaw ng napakalamig na kapilya ng monasteryo ay labis para sa kanya. Si Padre Pio at ang mga praile ay patuloy na umasikaso sa kanyang higaan, na nagministeryo sa kanyang pangangatawan at espiritualidad. Lumala ang kalagayan niya, napapikit siya sa sobrang ubo na tila ba madudurog ang kanyang marupok na katawan. Nang nahirapan ang kanyang paghinga, ipinatawag na si Dr. Festa sa tabi ng kanyang kama. Pinakinggan niya ang paghinga nito sa pamamagitan ng stethoscopio or stethoscope. Doble na ang pulmonya niya, malungkot niyang sinabi kay Padre Pio, na puno ang magkabilang baga. Maghanda para sa kanyang katapusan. Hindi na siya magtatagal. Noong ika-3 ng Enero, pinakinggan ni Padre Pio ang kumpisal ng kanyang ina at binigyan siya ng biatikum, ang huling banal na komunyon na tinatanggap ng isang Katoliko bago siya pumanaw sa mundong ito. Nahirapang huminga si Mama Pepa habang iniangat ni Padre Pio ang Eucharistia bago ito ibigay sa kanya. Ang mga praile ay nagtipon sa paligid ng higaan at tahimik na nanalangin. Pagkain para sa paglalakbay. Huminga siya bago tinanggap ang sagradong ostia sa kanyang dila at nagkrus. Pwede ko bang samahan ang aking ina na mag-isa ng sandali? Pakiusap ni Padre Pio sa kanyang mga kapatid. Tumango ang mga praile at lumabas ng silid. Napatingin si Padre Pio sa kanyang ina. Nagpapahinga siya ngayon. Nakapikit ang mga mata. Ang kanyang paghinga ay tila kakaiba, tulad ng isang magaspang nagaralgal. Inalis ng pari ang kanyang mga kamay sa manggas ng kanyang abito. Hinubad niya ang suot na guantes na walang takip sa mga daliri upang itago ang kanyang stigmata at nalantad ang kanyang mahiwagang sugat. Marahan niyang idiniin ang kanyang mga kamay, ang kanyang hilaw na sugat sa noo ng kanyang ina. Pumikit siya at bumulong. Mahal na Diyos, salamat sa babaeng ito, Maria Josepa Di Nuncio Forgione, na ibinigay mo sa akin para maging mamamel ako. Malapit na siyang lumapit sa iyo. Idinadalangin mong tanggapin mo siya sa liwanag kasama ng lahat ng iyong mga banal. Mahal na Jesus, mahal na Maria, alagaan mo po ang aking Mama Pepa. Nagkrus siya sa kanya at isinuot muli ang kanyang guantes. Tinawag ang mga praile pabalik ng silid. Ang mga kapatid sa pangunguna ni Padre Pio ay nakaupo sa paligid ng kama ni Mama Pepa. Nagdarasal ng rosaryo. Inilagay ni Padre Pio ang isang krusipyo sa kanyang kamay. Si Mama Pepa ay pumapasok at lumalabas sa kanyang kamalayan. Kung minsan ay binibigkas ang Aba Ginoong Maria kasama ang mga kapatid. Kung minsan ay nawawala ng malay. Habang ipinagdarasal nila ang ikalimang misteryo ng kagalakan kung saan natagpuan ni San Jose at mahal na Birheng Maria si Jesus sa templo, biglang bumangon si Mama Pepa. Idiniin ang krus sa kanyang mga labi. Hinalikan ito pagkatapos ay humiga muli sa kanyang unan. Nawala ng malay.
Huminto ang kanyang hininga, huminto ang pagtaas-baba ng kanyang maliit na katawan. Si Padre Pio ay bumagsak sa tabi ng kanyang kama at nagsimulang humagulhol. Mama Mela, Mama Mela, ang maganda kong Mama Mela. Aking matamis, mahal na Mama Mela. Dumaloy ang kanyang mga luha sa kanyang balbas. Wala na si Mama Mela, ang kanyang kaluluwa ay lumipad na patungo sa Diyos. At yan ang nakakaantig pusong eksena ng pagyao ng ina ni Padre Pio. Mapalad siya na nasa tabi niya ang santong anak niya sa mga huling sandali kung saan tinanggap niya ang huling seremonya na binubuo ng mga sakramento ng kumpisal, banal na komunyon at pagpapahid ng langis. Naway maging halimbawa at aral sa atin ito at naway mabigyan tayo ng pagkakataon na matanggap ang mga sakramentong ito sa ating mga huling sandali dito sa lupa. Kaya nakasalalay sa atin mismo ang paghahanda. Ibilin ito sa inyong mga anak at mga kaanak habang may lakas at malay pa kayo. Magiging malaking aliw ang mga ito dahil sila ay mga batis ng grasya na ihahanda tayo na harapin ang ating paghuhukom sa harap ng Panginoong Diyos. At dito po nagwawakas ang ating istorya na sana'y naibigan niyo. At kung naibigan naman ninyo, mangyaring mag-like, mag-komento, at i-share din po ninyo ang video ito. At kung nais naman po ninyo kaming suportahan, mangyaring lumahok sa aming eksklusibong grupo ng mga buwan ng mga donante o taga-abuloy na tinatawag na mga alagad sa kalinga ni Padre Pio. Sa inyong paglahok, mapapakinabangan po ninyo ang buwanan at lingguhang mga pamisa para sa inyo. No? Ito po ay para sa inyo, hindi po ito para sa mga yumao. Nais ko pong linawin ito. Napakahalaga po na magpamisa sa inyong sarili sapagkat ito ang pagmumulan ng maraming grasya para sa inyo. At bukod dito, makatatanggap din po kayo ng mga regalong binasbasang larawan o medalya ni Padre Pio na naaayon po sa halaga ng inyong buwan ng abuloy. At para sa mga karagdagang mga detalye ng pagbibigay ng donasyon, mangyaring bisitahin ang aming website sa www.angtinignipadrepio.org. At doon po ninyo makikita kung paano po ang paggamit ng GCash, either via bank transfer sa aming bank account sa video o sa pamamagitan ng aming numero sa GCash na nasa ilalim ng aking pangalan. At hindi na po ako magtatagal at hanggang dito na lang po tayo. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik at panonood. At maraming salamat po siyempre sa aming mga miyembro na ng mga alagad sa kalinga ni Padre Pio na patuloy pong sumusuporta sa amin. Hanggang sa muli po nating pagkikita, naway pagpalain at patnubayan kayo palagi ng ating Panginoong Diyos.